Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong bata pa ako sa napakagandang lugar dito sa may Negros Occidental. Galing kami noon nila nanay at tatay doon sa may kabilang bayan. Inimbitahan kasing dumalo ng kasal si tatay at si nanay naman ay hiniling na tumulong sa pagluluto sa ginaganap na engrandeng kasalan. Na syempre, tuwing ganito sa may probinsya ay talagang pinaghahandaan. Lalong-lalo na kung ang ikinakasal ay may pinansyal na kakayahan. Kaya nung kami ay umuwi, ay napakarami naming dalang mga pabalot mula pa sa mismong pamilya ng lalaking ikinasal. Mga ulam, tirang sangkap at marami pang iba na halos punong-puno ang bayong ng aking ina. Masaya kaming naglalakad nung gabing iyon. Nahirapan pa nga si tatay na pumuslit dahil talagang pilit siyang hinihikayat ng kanyang mga kilala at mga kaibigan na makisalo ito sa kanilang masayang inuman. Pero tumatanggi na din ang tatay ko dahil alam niya kapag ganito ay may sakit ang tatay ko na nakakalimot sa oras at sa labis na kalasingan ay kung saan-saan naman itong madalas na inaabutan. May mga pagkakataon pa nga na sinusundo pa ito ni nanay dahil wala na ito sa sarili na napapasayaw sa may gitna ng daan sa labis na kalasingan. Kung kaya mainam at kasama kami ni nanay at madali namin siyang napipigilan na ayos lamang naman daw. Dahil lalo alam niya madami ng pagod si nanay sa buong araw na pagtulong sa pagluluto at nakakahiya naman daw na daragdag pa siya sa mga alalahanin ni nanay na kesa nakakapagpahinga na daw ito sa aming bahay ay baka ito pa ang sa kanya'y umalalay. Hindi naman po ganon kalayo ang lugar ng ikinasal sa amin kaya walang anuman na ito ay nilakad na lamang namin. Idagdag pa na ang mga nagsasakay noon sa may kalsada ay mga pawang lasing na din at naroon sa may malaking kasalan. Kaya hindi na kami nag-abala pa para ang peligro ay siyang maiwasan. Latag na ang dilim nang kami ay umuwi. At nang mapadako kami sa makipot na daanan sa may madawag na kakahuyan, huminto si tatay para dumampot ng mahabang tuyot na palapa ng nyog. Pinilot niya ito at sinindihan. Ito daw ay hindi lamang para gawing pang ilaw sa may daan, kundi ay para pantaboy na din sa mga makmandag na hayop na maaari naming matapakan. Pero binuweltahan na yata ako ng aking katakawan. Nakakaramdam ako ng napakabigat na paghilab sa aking tiyan. Agoy. Anak nang, grabe naman yan, nak. Parang bulkan na nakatapat sa malaking speaker ng sayawan. May alingaw-ngaw pa habang nagsasabugan. Agoy. Tay, masakit na talaga tay. Bukang. Lalabas na sila eh. Tiisin mo na muna at malapit na tayo eh. Tay, masakit na talaga tay. Agoy. Diyos mio. O siya. Sige na. At ilabas mo na yan. Tawagin mo na lamang kami dito. Pagtapos ka na, diyan ka lamang sa may sulok. Huwag ka nang lalayo. Agoy. Opo. Nasa ilang paghakbang pa ng aming paglalakad ay nakahanap na ako ng tagong pwesto para idiskarga ang laman ng aking napunong bodega. Noon kasi, ika ng aking tatay, ako daw sa aming magkakapatid ang pinakamatakaw. Nasa may payat kong pangangatawan. Tanong nila ay saan ko nga ba daw ito lahat inilalagay sa loob ng aking katawan. Hindi kasi ako noon tumataba, hindi rin naman lumalaki, na baka nga daw ay may alaga akong higanting bulate. Palingalinga na ako habang hinahanap ang pinakamaaliwalas kong pwesto. At nang makampante ay napaupo na ako.
Ilang sandali din akong naglimlim sa may gitna ng dilim. At nang makaraos, ay tinawag ko na ang aking tatay. Tay! Itay! Tay! Tapos na po ako! Tay! Itay! Itay! Ika ko habang nakaupong parang palaka at ang kanilang pagtugon ay aking hinihintay. Ilang sandali pa akong tumatawag. Pero parang hindi ko na naririnig ang kaninang boses na nag-uusap nila nanay at tatay. Kung kaya, hawak ang aking salawal. Lumalakad akong nakabukaka para silipin silang dalawa sa may kinauupuan nila kanina. Na dito ay bigla akong kinabahan. Dahil wala. Hindi ko na sila makita. Wala na din ang kaninang ningas ng apoy na hawak ni tatay. Na dito ay tuluyan na akong kinabahan. Tay! Ilang beses pa akong tumawag Tay! na ika ko Tay! ay nasaan na nga ba sila. Tay! Tapos na po ako! Pero tanging huni ng mga kulisap at kuliglig na lamang ang aking naririnig sa may madilim na paligid ng kasukalan. Dala ng alanganing pagkakataon, madali akong nag-isip. Una ay humanap ako ng aking ipapamunas sa aking likuran na sa di kalayuan ay madaling nakakita ako ng nakatumbang puno ng saging at ito ang aking ginamit. Kasunod ay humanap na ako ng maaari kong gamiting pangtaboy sa may daan upang maiwasan ang mga makamandag na hayop tulad ng ahas na maaari kong matapakan. Tay! Ilang sandali pa akong muling tumatawag. Tay! Nakapagtataka. Bakit nga ba biglang hindi ko na sila nakita at nawalang parang bula? Ilang pagakbang pa ay maluwag na akong nakahinga at ang luha kong kamuntikan ng tumulo ay agad kong pinunasan sa kapatakbong lumapit sa aking mga magulang. Tay! Akala ko pa naman iniwan niyo na ako eh. Saan po ba kayo nagpunta? Tay! Nay! Pero tahimik lamang silang nakatayo. Nakatanaw sa may malayo. Walang imik. Kaya ika ko. Tay! Tay! Nag-aaway po ba kayo? Tay! Nay! Bakit? Bakit hindi kayo nagkikibuan? Tungkol ba ito sa may pambababae ni tatay? Pag-inom ni tatay? Nay! Tay! Pero nanatiling tahimik lamang sila at dahan-dahan nakita ko silang sabay na ngumiti at bumaling sa akin. Sa menyes pa ito na kami daw ay lumakad na upang umuwi na. Sa aming pagdalakad, hindi maalis sa aking atensyon ang kakaiba nilang ikinikilos. Ang kaninang pagiging tsismoso ng tatay ko at walang tigil na tawa naman ni nanay sa bawat kanyang pagbibiro. Ngayon, bigla silang parang naging pipi. Hindi nagkikibuan, hindi nagsasalita. Naika ko, baka naman siguro ay may maliit silang tampuhan na hindi bale. Pagka-uwi nito ay siguradong magkakabati din naman ang mga ito. Kung kaya ay tahimik ko na lamang din silang sinundan sa paglalakad sa may madilim na daan. Pero nagtataka ako dahil Tay! Nay! Pansin ko lang po. Bakit po parang nag-iba po tayo ng daan?
Ang layo-layo yata nito. Papauwi sa may bahay natin. Ano to? Shortcut? Nang bigla silang huminto. At dahan-dahan, lumingon si tatay sa akin. Nakangiti at sinabi nito, Oo, shortcut. Dadaan tayo ng shortcut. Ganun po ba, tay? Bakit? Bakit naman po? Bakit ganyan ang boses mo? Ito ba? Wala ito. Malat lang. Malat. Nasobrahan yata ng kakainom ng malamig at matamis na milk tea. Napakamot na lamang ako na dahil magulang ko sila, ay sila ang bahala kung saan man kami dadaan at pupunta. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Dahan-dahan, mabagal. Kaya medyo nagtataka at napapakamot na ako dahil sa ganitong aming paglalakad ay siguradong aabutan kami ng pagputok ng bukang liwayway. At para bumilis, ay inunahan ko na sila sa aming paglalakad upang umabante ang aming pag-usad. Subalit, mas lalo kong nagtaka dahil nadama kong parang naglalakad lamang akong mag-isa. Kaya napalingon na ako sa kanila at nag-uusisa bakit tumigil sila. Na dito, dahan-dahan nila akong nilapitan at sinabing, Pasok! Pumasok ka! Pasok! Ano po? Pumasok ka! Pumasok? Saan naman po? Saan? Diyan! Pumasok ka dyan! Pumasok? Saan? Dito? Dito po? Huwag kang magpapalala! Ha? Gusto mo ng pagkain? Pagkain? Pusog na nga ako eh. Pumasok ka! Madami sa loob ng mga paborito mong pagkain. Pasok! Pumasok ka! Teka. Meron po ba sa loob ng ice cream? Wow! Ang juicy mo ha! Bueno! Kahit ano! Pasok! Pumasok ka sa loob! Pasok! ika ko habang nanginginig na pinapasadahan ng tingin ang tinutukoy nila. Ang isang malaki, matanda, na may naglalakihang ugat na puno ng balete. Pasok! Pumasok ka! Ayoko, tay. Pasok! Ayoko, tay. At uuwi na tayo! Ayoko. Pasok! Hindi naman natin bahay yan eh. Huwag. Huwag. Huwag po, tay. Na dito, gumapang sa buong katawan ko ang matinding pangingilabot na kusang napakbang ng papaatras ang aking paa sa labis na takot. Naguguluhan ako at ang magtaka ay talagang hindi ko maiwasan. Bakit? Bakit ako papasok dito? Saan naman ako uuwi? Samantalang hindi naman ito ang aming bahay. Lalong-lalo pa ay hindi naman ako kasya sa pagitan ng mga ugat ng punong ito. Mariin akong napapailing, tumatanggi sa di ko maunawaan na kanilang hinihiling. At dito nanlaki na ang aking mga mata dahil
sa aking nakikita. Sapagkat ang kanilang kaninang nakangiting muka ngayon ay nag-iiba. Nandilisik, nagiging mabagsik, taas pa ba ang dibdib sa paghinga at tila galit na galit. At sabay pa silang humakbang upang sa akin ay lumapit. Binaruto talaga ako ng matinding takot. Walang tigil akong nagmamakaawa. Habang nangingilid ang aking mga luha, naitigil na ang ipinipilit nila. Tama na po tayo. Ayoko po. Pumasok ka! Ayoko. Pasok! Wag. At uuwi na tayo! Ayoko. Mukha lang po akong daga. Sabi ni Kuya. Pero di po talaga ako magkakasya dyan. Pasok! Pumasok ka! Wag po. Wag. Pumasok ka! Sa ayaw at sa gusto mo! Wag. Tay. Tay. Tama na po. Kung may tampuhan o galit man kayo sa isa't isa, huwag niyo na po itabay. Kusa na po akong maglalaya sa bahay. Pumasok ka! Tay. Tay. Tama na po. Wag. Na wala na akong nagawa pa kundi ang mapasigaw ng saklolo. Lalo na nang biglang mahigpit na hinablot nila ako sa magkabilang kamay ko upang kaladkarin papasok sa may loob ng malaki at matandang puno. Saklolo! Nang biglang napabitaw sa akin ang mga mahigpit na nakakapit na kanilang mga kamay dahil sa narinig kong boses ni tatay. Tumatagundong, galit na galit at nagsasabing, Anak! Lumayo ka dyan! Halika dito! Takbo! sa kabuong lakas na sinabuyan ng hawak niyang asin ang kanina pang nagpapanggap lamang na aking tatay at nanay. Bitawan mo ang anak ko! Biglang nagbago ang mga itsura nito. Pumapangit, wari na sasaktan dahil sa pagdampi ng isinaboy na asin ni tatay at sa labis na sakit ay tila namimilipit. Sinigundahan pa ito ni nanay ng pagbato ng isang boteng suka na mas lalong tila sila ay nasasaktan dahil sa likidong nabasag sa kanila. Pagkalapit ko kina tatay at nanay, mahigpit akong niyapos, saka kumaripas kami ng pagtakbo papalayo. Nasa aking paglingon ay kitang-kita ko pa kung papaanong nagmamadaling pumasok sa may malaking puno ang kaninang nagpapanggap na sina nanay at tatay, at sa malaking puno bigla silang naglaho. Na aking napag-alaman na hindi pala sila ito, kundi mga mapandin lang na mga itim na impakto. Mga nilalang na nais ay magdulot ng kapahamakan, peligro sa bawat kanilang matitipuhang naglalakbay na tao na kung mamalasin ay kamatayan ang kahahantungan mo. Pagdating sa bahay ay mabilis kaming nagsara ng pinto. Nakita ko pa sila nanay na may kinuha sa may kusina at sa may sulok ng aming altar na ika nila. Ito daw ay mga pangontra sa mga nilalang na aming nakita kanina. Abot langit ang aking pasasalamat dahil ika ni nanay na kung sumama pala daw ako sa mga huwad na iyon ay hindi na nila muli pa akong makikita. Pero ang tanong ko naman sa kanila ay kung saan ba sila nagpunta kanina at kung bakit bigla din silang nawala. Na yun pala ay malamang hindi lamang namin alintana na sumailalim kami pare-parehas sa kanilang maitim na salamangka. Na maaaring noon daw ay hindi naman talaga kami nagkalayo, kundi sadya lamang kaming nabulagan at ang bawat isa
ay hindi namalayan. At tila nagising lamang sila nang marinig ang boses ko na humihingi ng saklolo habang nagmamakaawa. Napapailing si tatay dahil hindi rin niya lubos akalain na kung bakit at papaanong nagkaroon ng ganun at nangyari ito sa amin. Kinabukasan, naikwento nila ito sa aming mga kapitbahay, kamag-anak at kaibigan na kahit sila ay hindi din lubos makapaniwala, labis na nagtataka na ikapa ay mabuti at ako daw ay hindi naisama dahil may mga kwento na din pala noon pa sa iba nilang kakilala na pinapangitaan ng mga naengkwentro naming kahindik-hindik na mga nilalang. Pero hindi tulad ng nangyari sa amin na naging mas marahas at plano talaga kaming hindi nabuhayin. Na heto po, hanggang sa tumanda at pumanaw ang aking mga mabuting magulang ay dala ko pa rin ang kakaiba naming karanasan, ang hindi maipaliwanag na hiwaga, ang makapalindig balahibo at nakakapangilabot na kababalaghan. Sir Pinoy Horror Encounters, maraming salamat kung ang aking magulong kwentong ito ay iyo pong maisasaayos at masusundan. Isang napaka-espesyal na kwento ito sa akin, kaya ang maitampok ito sa iyong makulit na programa ay isang kaligayahan na rin. Isa ka kasi sa aking mga pinakikinggan at sinusundang paborito. Isang nakakatuwang libangan habang nasa aking trabaho na kahit nakakailang ulit na ako sa pakikinig, lalo ng iyong mga serye, ay hindi ako nagsasawang ulit-ulitin. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat at tulad ng iyong mga sinasabi, manatili tayong ligtas at palaging piliin ang maging masaya para sa umaapaw na pagpapala. Maraming salamat, Sir Kulas. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-iiwan ng positibong mensahe at idamay mo na din ang pagpindot ng ating subscribe button para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting kwento. Na kung may pagkakataon na din kaibigan, ay pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang, ngunit tatalawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal at inyong pagsuporta para sa ating pang mas mahabang kulitan dito po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, ay silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na matatagpuan sa kaloob-looban ng ating maliit na channel. Yun lamang po, maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing, stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Keep it original. Peace out!